Shoutout nga pala kay Justin Ladera, bumili ng sapatos at maraming salamat sa iyo kaibigan. Clippers inalis na sa rotation si Ben Simmons. Kahit isang minuto wala, mahihirapan ng mabubuhay ang career at Kerr sinigurado na ang paglalaro ni Kuminga 100%. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Pinili ni Ty Lue na hindi gamitin ang dalawang stars ng Clippers sa Game 6 laban sa Nuggets at pagkatapos ng laro ay pinaalalahanan niya sila kung ano ang dapat nilang gawin. Naipanalo ng Los Angeles Clippers ang Game 6 kontra Denver Nuggets upang mapuwersa ang isang Game 7 sa pamamagitan ng isang matinding panalo. Sa harap ng matinding pangangailangan sa Intuit Dome, nagpakita ng determinasyon ang Clippers para manalo. Pinangunahan ni Kawhi Leonard, James Harden at Norman Powell ang opensa na pinagsama-samang umiskor ng 79 na puntos. Samantala, mahusay na nagbantay si Ivica Zubac kay Nikola Jokic. Nagreklamo si David Adelman tungkol sa tawag ng mga referee kay Nikola Jokic. Ngunit sa kabila ng kontrobersya, masigasig na nagtrabaho ang Clippers upang mapigil si Jokic. Ang nakakagulat ay kahit hindi ginamit ang dalawang kilalang defensive players, nanatiling tahimik si Jokic sa laban. Ty Lue nagpasalamat kina Ben Simmons at Chris Dunn. Nagbigay ng pahayag si Ty Lue matapos ang panalo ng Clippers laban sa Nuggets para talakayin ang kanyang desisyon sa lineup. Kapansin-pansin na parehong hindi ginamit sina Chris Dunn at Ben Simmons kahit na naging bahagi sila ng rotation sa mga nakaraang laro. Inamin ni Coach Lue na nagpasya siyang magpakilala ng bagong dynamics dahil kailangang manalo ang Clippers. Nagpasalamat siya sa dalawang manlalaro sa kanilang pangunawa. Tungkol ito sa pagiging isang koponan, kung anuman ang kailangan para manalo. Naiintindihan iyon ng mga lalaking iyon. Gusto ko lang silang pasalamatan. Nakalaro si Ben Simmons ng 42 minuto sa 5 laro ngayong playoff run, habang si Chris Dunn ay may 137 minutes. Inakala ni Simmons na ang paglipat sa Clippers ay makatutulong sa pagbuhay ng kanyang karera. Ngunit sa ngayon, tila hindi pa rin siya ang former player na inaasahan. Pinuna ni Ty Lue ang mga naging performance ni Simmons kasama ang Clippers. Maliwanag na hindi pa niya na ipapakita ang sapat na husay upang pagkatiwalaan ni Lue sa mahahalagang minuto ng laro. Marahil ay panahon na para suriin ni Simmons ang kanyang mga option at tanungin ang sarili kung may lugar pa ba siya sa NBA dahil hirap talaga siyang makabalik sa mataas na antas ng paglalaro. Ang paglipat sa Europe o Australia ay maaring magbigay sa kanya ng mas magaan na kapaligiran upang muling makuha ang kanyang kumpiyansa at sa gayon, muling buksan ang kanyang karera. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa status ngayon ni Ben sa NBA? Sa ibang balita naman, si Jonathan Kuminga ay naging panimulang manlalaro ng Golden State Warriors noong pagbubukas ng season, ngunit pagdating sa pagtatapos ng regular season, tuluyan na siyang nawala sa rotation. Ang hindi pantay na performance ni Kuminga ang isa sa mga dahilan ng kanyang nabawasang papel, ngunit ayon kay Steve Kerr, higit pa roon, ang tunay na dahilan ay ang pagkakabago ng roster na biglang kailangang bigyang diin si Jimmy Butler. Bawat laro ay magkakaiba at sa palagay ko, ang pagdating ni Jimmy ay kumuha ng maraming minuto ni Jonathan sa posisyon na 4, paliwanag ni Kerr noong unang bahagi ng Abril. Walang duda na pagdating ni Jimmy at nagsimula kaming manalo, nakatuon kami sa mga kombinasyon ng lineup na nagpapalakas kay Jimmy dahil nananalo kami. Hindi nakalaro si Jonathan sa halos lahat ng panahong iyon, nanalo kami ng mga maraming laro, kaya't patuloy naming ginawa ang mga gumagana. Pero ang lineup na may Jimmy, Jonathan at Draymond ay hindi talaga bagay. Sa totoo lang, kailangan namin ng mas maraming spacing at nakahanap kami ng ibang lineup na mas epektibo at bahagi na lang talaga ito ng realidad sa NBA. Pagdating ng playoffs, muli na namang nawala sa rotation si Kuminga kontra sa Houston Rockets. Dahil sa isang injury kay Butler, nakabalik siya sa lineup para sa Game 2 at Game 3, ngunit nang bumalik si Butler sa Game 4, bumalik din si Kuminga sa bench. Hindi na siya muling nakapaglaro mula noon. At bagaman nanalo ang Warriors sa Game 4 sa kanilang home court, natalo sila sa Game 5 at 6 at babalik sa Houston para sa Game 7 sa Lunes. Sa 6 na laro, gumamit si Kerr ng 4 na iba't ibang panimulang lineup at hindi pa rin nakapili ng matatag na core rotation kumpara sa mas organisadong Houston. Kaya't sa nakasalalay ang buong season sa linggo, maaari bang muling bigyan ni Kerr ng pagkakataon si Kuminga? Muli na namang nawala sa rotation si Kuminga kontra sa Houston Rockets. At bagaman nanalo ang Warriors sa Game 4 sa kanilang home court,
natalo sila sa Game 5 at 6 at babalik sa Houston para sa Game 7 sa Lunes. 100% kasama siya sa mga option, sabi ni Kerr sa mga reporter pagkatapos matalo sa Game 6. Alam nyo ito, nakahanap kami ng formula sa huling bahagi ng season. Nanatili kami sa formula na iyon sa simula ng serye. Leading kami ng 3-1 record. Maganda ang takbo. Pero malinaw na ang huling dalawang laro ay naging masama ang resulta. Kailangang suriin namin ang lahat. Mga kombinasyon ng lineup, starters, lahat kailangang pag-aralan. Pakiramdam namin ay may magandang tsansa kami na manalo sa Game 7. Sa kabila ng sinabi ni Kerr na kailangan nila ng mas maraming spacing bilang dahilan ng pagkawala ni Kuminga sa rotation, sinimulan niya ang isa pang hindi maaasahang shooter, si Gary Payton, kasama nina Butler at Draymond Green sa Game 6. Tila ang ideya ay upang magkaroon ng dagdag na depensa sa court, lalo na laban sa mainit na si Fred VanVleet, at upang maengganyo si Alperen Sengun na mas mapasok sa pick and rolls dahil mahusay si Payton sa pag-roll. Ngunit natalo ng Warriors ang mga minutong nilaro ni Payton ng 12 puntos sa isang larong natapos sa 8 puntos ang lead. Nasakripisyo ang spacing nila at umabot lamang sa 32 puntos sa loob ng paint. Hindi tiyak kung mas magiging epektibo si Kuminga, ngunit may mga partikular na kalamangan siyang maaaring maging kapaki-pakinabang sa seryeng ito. Siya ang pinakamahusay na atleta sa roster ng Warriors. Pisikal, nilalamangan ng mas malalaking manlalaro ng Rockets ang Golden State sa buong serye. Mas mahusay si Payton bilang defender, ngunit mas malaki si Kuminga at sa teorya, mas epektibo sa ganitong klase ng pisikalang laro na gusto ng Rockets. Maaari siyang mag-screen para kay Curry, ngunit kaya rin niyang magdala ng bola at gumawa ng sarili niyang shots. Hindi siya bihasang shooter at hindi pa siya naging komportable sa read and react na opensa ng Golden State. Ngunit sa Game 7, ang mga sistemang tulad ng spacing ay maaaring isantabi. Minsan, ang kailangan mo lang ay ang pinakatalentadong manlalaro sa court at si Kuminga ay tiyak na kabilang sa 5 pinakatalentadong Warriors. Tila nahanap na ng Rockets ang paraan para mapigilan ang Warriors gamit ang kanilang double big lineup at matibay na zone defense. Maaari silang pumasok sa Game 7 na may kumpiyansang ginawa nila ang lahat ng tamang estratehiya. Nasa balikat ni Kerr ngayon ang presyo na makaisip ng pagbabago upang pantayan ang taktika ng Houston. Maging si Kuminga man ang sagot o hindi, ang mga adjustment na iyon ang maaaring magdesisyon ng kapalaran ng seryeng ito. Sa isang 7-game series, nagkakaroon ng pamilyaridad ang mga manlalaro sa kanilang mga kalaban dahil gabi-gabi silang nagkakaharap sa court. Sa basketball, ang pamilyaridad ay hindi nagbubunga ng pagkamuhi, kundi ng pagkaunawa at mga kalamangan. Pero dito naiiba si Jonathan Kuminga, hindi gaanong nakaharap ng Houston Rockets si Kuminga dahil pinili ni Coach Steve Kerr na huwag siyang gamitin kapag available si Jimmy Butler. Kung isasama ni Kerr si Kuminga sa lineup, maaari itong magkaroon ng malaking epekto para sa Warriors. Gayunpaman, may kaakibat din itong panganib dahil sa kakulangan ng minuto sa paglalaro, maaaring maligaw si Kuminga sa sistema. Pero kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo ang dapat na adjustment na gagawin ni Kerr?